Hoy! Magnanakaw! Saan mo dadalhin yan? Ang sigaw na iyon, mas matalas pa sa bubog na nagkalat sa kalsada, ang sumalubong sa maulang umaga ni Yasi. Isang bote lang naman ng imported na alak, walang laman at maingat na nakalagay sa gilid ng basurahan ng isang mansyon sa Monte Vista Heights. Para sa kanya, 20 pesos na rin iyon. Pandagdag sa pambili ng bigas. Pero para sa babaeng nakaputing bestida at may kulot na buhok na kulay ginto, isa iyong krimen na katumbas ng pagnanakaw sa Bangko Sentral. Ma'am, bote lang po. Itatapon niya na rin naman po, di ba? Mahinang sagot ni Yasi, habang mahigpit na hawak ang sako na halos kalahati pa lang ang laman. Ang ambon kanina ay unti-unti nang lumalakas, bumabasa sa suot niyang kupas na t-shirt at luma niyang tsinelas. Nanginginig ang mga daliri niya, pero hindi sa lamig. Sa hiya. Nasa tapat sila ng malaking gate ng subdivision. Ilang metro lang ang layo mula sa guardhouse. Ang mga gwardiya, imbes na sumaway sa ginang, ay nakatingin lang sa kanila. Ang iilang dumaraan, mga kasambahay na papasok sa trabaho, mga nagjo-jogging na nakapayong, ay napapahinto, nagbubulungan, nanonood sa libreng palabas. At sumasagot ka pa? Dugyot ka na nga, bastos ka pa, dumagundong ang boses ng ginang. Tinuro siya nito mula ulo hanggang paa. Tingnan mo nga iyang itsura mo. Dito ka pa talaga nanggugulo sa subdivision namin. Baka mamaya, hindi lang bote ang kunin mo. Baka pati mga halaman namin, tangayin mo na rin. Napayuko si Yasi. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura. Sanay na siyang mabansagang marumi, pero hindi siya sanay na ipahiya sa harap ng maraming tao. Gusto niyang magpaliwanag na malinis ang hangarin niya, na nagtatrabaho lang siya ng marangal. Pero anong silbi? Sa mata ng mga mayayamang tulad nito, ang isang basurera ay mananatiling basurera. Isang anino sa gilid ng kanilang perpektong mundo. Ibalik mo iyan. Bilis, utos pa ng ginang na tila hindi pa nakontento. Dahan-dahang lumuhod si Yasi. Ang basang semento ay gumuhit ng lamig sa kanyang mga tuhod. Nanginginig niyang kinuha ang bote mula sa loob ng sako at maingat na inilapag sa paanan ng ginang. Parang may kumirot sa puso niya. Hindi dahil sa 20 pesos na nawala, kundi dahil sa dignidad niyang unti-unting dinudurog. Ayan, masaya na po kayo, halos pabulong niyang sabi. Tumawa ng mapakla ang babae. Good. Now, umalis ka na sa harapan ko bago pa kita ipakalagkad sa mga guard. Tumayo si Yasi, pinagpagan ang pantalon na basa na rin ng putik. Pasan niya ang bigat ng sako at ang mas mabigat pang kahihiyan. Nagsimula na siyang maglakad paalis, palayo sa mga mapanghusgang mata, palayo sa subdivision na iyon na tila isang kastilyong hindi niya pwedeng basta-basta lapitan. Bawat hakbang, ramdam niya ang pagpatak ng ulan sa kanyang likod, kasabay ng mga luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ayaw niyang umiyak. Hindi ngayon. Hindi dito. Ngunit bago pa siya makalayo, isang tunog ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Ang ugong ng isang mamahaling makina. Isang kulay itim na kotse, makintab na tila hindi nababasa ng ulan, ang marahang huminto sa tabi niya. Bumukas ang bintana sa passenger side, ngunit tinted ito at walang makitang anuman sa loob. Napatigil ang lahat, maging ang matapobreng ginang na kanina lang ay parang leong nagwawala. Lahat ay nag-aabang kung sino ang lululan sa sasakyang hindi mo basta-basta makikita sa ordinaryong kalsada ng barangay Amihan. Ilang segundo ng katahimikan na binasag lang ng patak ng ulan. Pagkatapos, dahan-dahang bumukas ang pinto sa driver's side. Isang pares ng itim at makintab na leather shoes ang unang lumabas at tumapak sa basang kalsada. Sumunod ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng kulay abong suit na tila hindi nababagay sa hamog at putik ng paligid. Ang buhok niya ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mukha seryoso. Walang emosyon. Diretso itong lumakad patungo sa likod ng kotse, binuksan ang compartment, at kinuha ang isang itim na payong. Binuksan niya ito at naglakad, hindi patungo sa babaeng nag-iiskandalo, kundi diretso sa kanya. Kay Yasi. Napatanga si Yasi. Sino siya? Anong kailangan niya sa kanya? Kinabahan siya. Baka kasamahan ito ng ginang. Baka lalo siyang ipapahiya. Inihanda niya ang sarili para sa panibagong insulto. Pero walang salitang lumabas sa bibig ng lalaki. Huminto ito sa harap niya.
Sa ilalim ng malawak na itim na payong, saglit na tumigil ang pagbuhos ng ulan sa kanyang ulo. Amoy na amoy niya ang pabango nito, isang amoy na malinis, mamahalin at hindi pamilyar. Itinaas niya ang kanyang paningin at sinalubong ang mga mata nito. Madilim ang mga mata niya, malalim, na parang may kung anong lungkot na itinatago. Pero walang bakas ng pandidiri. Walang bakas ng panghusga. Sa loob ng mamahaling kotse, ilang minuto bago iyon, si Harold Villacorte ay tahimik na nanonood. Papunta siya sa isang importanteng meeting, pero na-stuck siya sa likod ng isang delivery truck. At doon, sa gilid ng kalsada, nasaksihan niya ang buong eksena. Hindi ito ang unang beses na nakita niya ang dalaga. Halos araw-araw, kapag dumadaan siya sa rutang ito papasok sa opisina, nakikita niya ito. Ang babaeng may mahabang buhok na laging nakatali, maingiting hindi nabubura, kahit pa nangingitim na ang mukha sa ilalim ng araw, habang matyagang namumulot ng mga bote at karton. Minsan, nakita niya itong hinasya ng baon niyang tinapay ang isang batang kalye. Minsan naman, nakita niya itong maingat na tinutulungan ang isang matandang tumawid, dala-dala pa ang mabigat nitong sako. Maliit na bagay para sa iba, pero para kay Harold, na sanay sa mundong puno ng pagkukunwari, ang mga sandaling iyon ay isang pambihirang tanawin. Isang patunay na may kabutihan pa ring natitira sa mundo. At ngayong umaga, nakita niya itong ipahiya at yurakan. At may kung anong kumulo sa loob niya. Isang galit na hindi niya maintindihan. Isang impulsong hindi niya napigilan. Kaya naman siya bumaba. Hindi niya pinansin ang gulat sa mukha ng ginang na ngayon ay parang napipi. Hindi niya pinansin ang mga taong nakatingin. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng nasa harap niya, basang-basa, nanginginig, at may bakas ng luha sa mga mata, ngunit pilit na pinatatatag ang sarili. Walang salita. Inilahad lang ng lalaki ang kamay niyang maihawak sa puluhan ng payong. Napakurap si Yasi. Para sa kanya ba to? Tumingin siya sa kaliwa, sa kanan. Wala namang ibang tao sa tabi niya. Tumingin siya sa sarili niya, sa basang damit, sa kamay na may bahid ng dumi mula sa paghalungkat ng basura. Isang basurera. Bakit siya? Muli siyang tumingin sa mga mata ng lalaki, naghahanap ng sagot. Doon, sa ilalim ng seryosong mukha, may nakita siyang hindi niya inaasahan. Hindi awa na parang asong kalye ang turing sa kanya. Hindi pangutya. Kundi isang klase ng katahimikan, ng pag-unawa na hindi niya pa kailanman natanggap mula sa isang estranghero, lalo na sa isang mukhang galing sa ibang mundo. Nag-atubili siya. Sir, ang tanging salitang kumawala sa kanyang lalamunan, halos hindi marinig dahil sa lakas ng ulan. Hindi sumagot ang lalaki. Bahagya lang nitong itinulak ang payong palapit sa kanya, isang tahimik na pag-uutos. Isang pahiwatig na kunin na niya. Wala nang nagawa si Yasi. Dahan-dahan, itinaas niya ang nanginginig niyang kamay. Nang abutin niya ang makinis at malamig na puluhan, sa isang saglit na hindi sinasadya, nagdikit ang dulo ng kanilang mga daliri. Isang kuryenteng hindi pamilyar ang biglang gumapang sa kanyang braso, nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpainit sa kanyang pisngi sa kabila ng lamig. Mabilis niyang hinawakan ng mahigpit ang payong. At ganoon na lang. Tumalikod na ang lalaki, walang imik, na parang isang ordinaryong bagay lang ang ibinigay niya. Naglakad ito pabalik sa kotse, hinayaan ang sariling mabasa ng ulan na ngayon ay lalo pang lumalakas. Sumakay ito sa loob, isinara ang pinto, at sa isang iglap, marahan itong umandar palayo, iniwan si Yasi na tulala sa gitna ng kalsada. Natauhan lang si Yasi nang marinig ang mga bulungan sa paligid na nagsisimula ng maglakas loob. Sino yun, De? Boyfriend mo? Grabe, parang sa pelikula. Nako, baka mayaman naman liligaw yan ni Yasi. Ang matapobreng ginang, na kanina ay parang hari ng kalsada, ay nakatayo na lang doon, namumutla, tila hindi makapaniwala sa nasaksihan. Ang boteng ipinagdamot nito ay parang basura na lang ulit sa kanyang paningin. Walang imik, mabilis itong tumalikod at pumasok sa kanilang gate. Isinarado ito ng malakas na tila doon ibinuhos ang lahat ng inis at hiya. Naiwan si Yasi mag-isa. O hindi pala. Kasama niya ang payong. Hawak niya ito ng mahigpit. Itim, malaki at matibay. Amoy bago. Pinoprotektahan siya mula sa ulan na kanina lang ay parang latigo sa kanyang balat. Sa ilalim nito, tila huminto ang mundo.
Tanging siya at ang tunog ng sarili niyang puso na kumakabog ng malakas. Tumingin siya sa sakong puno ng mga bote, plastik at karton. Ang simbolo ng kanyang buhay. Pagkatapos, tumingin siya sa payong na hawak niya. Ang simbolo ng mundong hindi niya kailanman inakalang maaabot. Langit at lupa. Pinulot niya ang kanyang sako, isinukbit sa isang balikat habang ang kabilang kamay ay maingat na hawak ang payong. Naglakad siya palayo sa subdivision, palayo sa mga mapanghusgang mata. Bawat hakbang ay mas magaan kaysa kanina. Hindi na dahil sa ulan. Habang tinatahak niya ang daan pabalik sa munting barong-barong nila sa barangay Amihan, isang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, mas malakas pa sa buhos ng ulan. Sino ang lalaking iyon? At bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo, siya pa ang pinili nitong bigyan ng kanlungan? Lumipas ang ilang araw, ngunit ang alaala ng lalaking iyon at ng itim niyang payong ay nanatiling nakatago sa isang sulok ng isip ni Yasi. Ang payong mismo, nakatayo sa gilid ng kanilang maliit na sala, tila isang mamahaling palamuti na hindi bumabagay sa mga dingding na yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Sa tuwing mapapadaan ang nanay niya, si Aling Elena, napapailing na lang ito. Nakatunganga ka na naman dyan sa payong na yan, Yasi. Itabi mo na nga yan at baka magasgasan pa. Mahal pa sa isang linggong budget natin yan, sabi nito isang hapon habang nag-aayos ng mga gulay na nabili sa palengke. Hindi naman po, Nay. Tinitingnan ko lang, mahinang sagot ni Yasi, habang ang mga kamay niya ay abala sa paghihiwalay ng mga plastik na bote sa mga lata. Ito ang kanyang mundo, ang amoy ng pinaghalong basura at pawis, ang ingay ng mga sasakyan sa labas, ang init na kumukulong sa loob ng kanilang bahay. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang payong, pansamantala siyang dinadala nito sa ibang lugar, sa ilalim ng ulan, sa harap ng isang lalaking may malalim na mga mata at tahimik na kabaitan. Isang pangarap na imposible. Kaya't ibinalik na lang niya ang atensyon sa trabaho. Kailangan niyang makaipon ng sapat para sa gamot sa rayuma ng kanyang ina at para sa pang-araw-araw nilang pagkain. Walang puwang sa buhay niya ang mga pantasyang tulad niyon. Kinagabihan, habang kumakain sila ng kanin at pritong tuyo, biglang umilaw ang luma niyang cellphone na nakapatong sa mesa. Isang tunog ng notification, bagay na pambihira, dahil bihira naman siyang makatanggap ng text maliban sa mga promo ng network. Kinuha niya ito. Isang mensahe mula sa hindi rehistradong numero. Good evening, Ines Yasmin Sandoval. This message is regarding a job opportunity. We are looking for a private caregiver for an infant. The position offers competitive salary with benefits. If you are interested, please reply to this message. We believe you are highly recommended for this role. Napakunot ang noo ni Yasi. Binasa niya ulit. At ulit. Ines Yasmin Sandoval. Paano nalaman ng kung sino man ito ang buo niyang pangalan? Highly recommended. Sino naman ang magrerekomenda sa isang basurera para mag-alaga ng sanggol? Ano yan, nak? Tanong ni Aling Elena. Wala po, Nay. Text scam siguro, sabi ni Yasi at inilapag ang telepono. Nag-aalok ng trabaho. Mag-alaga daw ng baby. Nako, mabilis na sabat ng kanyang ina. Huwag kang maniniwala dyan. Uso yan ngayon. Papupuntahin ka sa kung saan, tapos nanakawan ka lang o kung ano pa mang masama ang gawin sa'yo. Burahin mo na yan. Tumango si Yasi. Tama ang nanay niya. Masyadong maganda para maging totoo. Isang magandang trabaho, mataas na sahod. Para sa kanya, impossible. Binaliwala niya ang mensahe at nagpatuloy sa pagkain, ngunit ang mga salita ay nanatiling nakatatak sa kanyang isipan. Kinabukasan, habang itinutulak niya ang kanyang kariton sa pamilyar na mga kalsada ng barangay Amihan, isa pang mensahe ang dumating mula sa parehong numero. Ima Sandoval, we understand your hesitation. We would like to schedule a formal meeting with you tomorrow at 1:00. A car will be sent to your barangay hall to pick you up. Please reconsider. This is a legitimate offer. Mas lalo siyang kinabahan. Paano nila nalaman kung saang barangay siya nakatira? May kung anong takot at pag-aalinlangan ang gumapang sa kanyang dibdib, pero kasabay nito, mayroon ding maliit na kislap ng pag-asa. Paano kung totoo ito? Hindi siya nag-reply. Hinayaan niyang lumipas ang buong araw na gulong-gulo ang isip.
Pagtulog niya, napanaginipan niya ang isang sanggol na nakangiti sa kanya. Kinaumagahan, sinadya niyang hindi dumaan malapit sa barangay hall. Nag-iba siya ng ruta, pilit na iwinawak sa isip ang tungkol sa meeting. Ngunit tila pinaglalaruan siya ng tadhana. Bandang 10:00 ng umaga, habang nagkakalkal siya ng mga karton sa likod ng isang sari-sari store, isang babaeng naka-blazer at itim na palda ang lumapit sa kanya. Malinis, mukhang propesyonal at halatang hindi taga roon. "Excuse me, are you Ms. Yasmin Sandoval?" Tanong ng babae, may hawak na tablet. Napatigil si Yasi sa ginagawa. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Dahan-dahan siyang tumango. Ngumiti ang babae, isang formal na ngiti. "Good morning. My name is Ana Reyes. I'm the one who sent you the messages. I was told to personally fetch you for the meeting with Elva employer." Nagulat ang mga usisero sa paligid. Ang may-ari ng sari-sari store, si Aling Nena, ay napasungaw sa bintana. Ang mga tambay sa kanto ay napahinto sa paglalaro ng tong-its. Isang babaeng naka-corporate attire, sinusundo ang basurerang si Yasi. Anong klaseng himala ito? Pero nagsimulang magpanik si Yasi. "Tingnan niyo po ang itsura ko. Ang dumi-dumi ko po. Hindi po ako pwedeng sumama sa inyo ng ganito." "It's alright, Yumel Sandoval," mahinahong sabi ni Emma Reyes. "My employer specifically instructed me that it doesn't matter. What's important is that you come. Scar is waiting for us." Itinuro nito ang isang itim na SUV na nakaparada sa di kalayuan, ang parehong uri ng sasakyan na nakikita lang ni Yasi sa mga pelikula. Wala nang nagawa si Yasi. Ang pagtanggi ay parang mas mahirap gawin kaysa sumama. May kung anong puwersa ang humihila sa kanya. Ang alaala ng mga matang iyon. Ang pag-asa na baka ito na ang sagot sa kanyang mga dasal. "Sige po," halos pabulong niyang sagot. "Magpapaalam lang po ako sa nanay ko." Mabilis siyang umuwi, halos takbuhin ang eskinita. Naabutan niyang nagwawali si Aling Elena sa labas. Gulat na gulat ito sa kwento niya. "Anak, sigurado ka ba dyan? Baka mapahamak ka," nag-aalalang sabi nito. "Nay, susubukan ko lang po." Mukha naman pong disente yung babae. "Babalik din po ako kaagad, pangako," sabi ni Yasi, habang mabilis na naghugas ng mukha at braso at nagpapalit ng pinakamatinong damit na mayroon siya, isang lumang blusa at pantalon na bigay ng simbahan. Sa huli, walang nagawa si Aling Elena, kundi bigyan siya ng basbas, may kasamang bili na mag-iingat at tumawag kaagad kung may problema. Ang biyahe mula sa masikip at maingay na barangay Amihan patungo sa puso ng Maynila ay parang paglipat sa ibang dimensyon. Ang jeepney at tricycle ay napalitan ng mga naglalakihang gusali. Ang alikabok ay napalitan ng malamig na aircon ng sasakyan. Tahimik lang si Yasi sa buong biyahe, yakap-yakap ang luma niyang bag, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang bansa. Huminto sila sa harap ng isang napakataas na condominium building sa Bonifacio Global City. Ang lobby pa lang ay mas malaki at mas makintab pa kaysa sa buong bahay nila. Inalalayan siya ni Emma Reyes, papasok sa elevator na parang salamin ang dingding. Umakyat sila sa pinakatuktok na palapag. Penthouse. Bumukas ang pinto ng elevator at tumambad sa kanila ang isang pinto na yari sa solidong kahoy. Binuksan ito ni Emma Reyes at bumungad kay Yasi ang isang sala na sobrang lawak, may mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisame, natanaw ang buong syudad. Napalunok siya. Pakiramdam niya, isang maling hakbang lang niya ay makakabasag siya ng kung anong mamahaling bagay. "Please have a seat, Yumel Sandoval. I'll just call din by boss," sabi ni Emma Reyes, at iniwan siyang mag-isa sa malambot na kulay abong sofa. Ilang minuto siyang naghintay, hindi mapakali. Bawat segundo ay parang isang oras. Hanggang sa may narinig siyang mga yabag mula sa isang pasilyo. At doon, lumabas siya. Hindi na siya nakasuit. Nakasuot lang ito ng simpleng puting t-shirt at gray na sweatpants. Ang buhok niya ay bahagyang magulo. Pero ang mukha, ang tindig, at lalo na ang mga matang iyon hindi siya maaaring magkamali. Ito ang lalaki sa ilalim ng ulan. Ang may-ari ng itim na payong. Napatayo si Yasi, hindi alam ang gagawin. Gusto niyang magsalita, magtanong, pero walang boses na lumalabas. "Magandang umaga," bati nito.
Ang boses niya, kalmado at malalim, ay umalingaw sa katahimikan ng malaking kwarto. Ako si Harold. Harold Villacorte. Maupo ka, please. Naupo si Yasi na parang robot. Si Harold ay naupo sa silyang nasa tapat niya, may maliit na mesa sa kanilang pagitan. Sir, kayo po pala, nautal na sabi ni Yasi. Bahagyang humiti si Harold, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ako nga. Pasensya na kung medyo kakaiba ang paraan ng pag-imbita ko sa'yo. Alam kong malamang nag-aalangan ka. Tumingin siya sa paligid. Bakit po ako? At ano po ang trabaho? Huminga ng malalim si Harold. Sa pagkakataong ito, may kung anong pagod at lungkot sa kanyang mga mata. Kailangan ko ng tulong mo, Yasi. May kailangan kang alagaan. Kasabay ng pagsabi niya yon, isang maliit na tunog ang narinig ni Yasi mula sa isang baby monitor na nasa mesa. Isang mahinang pag-ungol. Tumayo si Harold at pumasok sa isang kwarto. Pagbalik niya, may buhat-buhat na siyang isang maliit na sanggol na nakabalot sa asul na kumot. Siya si Tite, pakilala ni Harold, at maingat na inilapit ang sanggol kay Yasi. Napatingin si Yasi sa bata. Maputi, may bilugang mga mata at may ilang hibla ng itim na buhok. Mahimbing itong natutulog. Isang anghel. Ang cute niya po, wala sa sariling sabi ni Yasi. He is, sagot ni Harold, at isang pambihirang lambot ang dumaan sa kanyang mukha habang tinitingnan ang sanggol. At kailangan niya ng isang mag-aalaga sa kanya. Yasi, wala akong alam sa pag-aalaga ng bata. I'm not good at this. Business, meetings, numbers, yan ang mundo ko. Pero ito, tumingin siya sa sanggol na hawak niya, at sa isang saglit, nakita ni Yasi ang isang lalaking hindi tihi ng kung anong kumpanya, kundi isang taong nalulunod at humihingi ng saklolo. Ilang araw na kitang inoobserbahan, Yasi. Hindi lang noong umagang umulan pag-amin niya na ikinagulat ni Yasi. Nakikita kita. Ang pasensya mo, ang kabaitan mo sa mga bata, sa mga matatanda. Iyon ang kailangan ni Jie. Iyon ang kailangan ko. Natahimik si Yasi. Lahat ng pagdududa, lahat ng takot, ay unti-unting napapalitan ng pagkalito at isang damdaming hindi niya mapangalanan. Kilig. Hindi yata. Pero malapit doon. Hindi po ako marunong mag-alaga ng baby na ganito, sir. Mahirap lang po kami. Baka po, hindi ko maibigay yung kailangan niya, halos pabulong niyang sabi. Totoo sa nararamdaman niyang takot. Tumingin ng diretso sa kanya si Harold. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Hindi materyal na bagay ang kailangan niya. Ang kailangan niya ay kalinga. At sigurado ako, iyon ang kaya mong ibigay. Tuturuan kita sa mga teknikal na bagay. May mga libro, may internet. Pero yung puso para sa pag-aaruga, alam kong mayroon ka na noon. Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Yasi. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, may isang taong nakakita sa kanya, hindi bilang isang basurera, kundi bilang isang tao na maihalaga. Nagsimula ang kanilang mahabang pag-uusap. Awkward sa simula. Nangingimi si Yasi habang si Harold naman ay formal pero seryoso. Ipinaliwanag niya ang magiging sahod, isang halagang halos ikaluwa ng mga mata ni Yasi. Sapat para mabago ang buhay nila ng kanyang ina. Ipinaliwanag niya ang mga kailangan ni Baby Fee, gatas, diaper, oras ng tulog. Sa bawat minutong lumilipas, ang pagitan nila ay tila lumiliit. Nagtatanong si Yasi. Sumasagot si Harold. At sa gitna nila, ang natutulog na si Baby Fee, ang tulay na nag-uugnay sa dalawang mundong hindi dapat magtagpo. Tumingin si Yasi sa sanggol, pagkatapos ay kay Harold, at sa buong syudad na tanaw mula sa bintana. Ito ay isang pagsubok. Isang pinto papasok sa isang buhay na hindi niya kailanman pinangarap. Nakakatakot. Nakakalito. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, naroon ang isang pamilyar na pakiramdam. Ang pakiramdam na naramdaman niya nang iabot sa kanya ang itim na payong sa ilalim ng ulan. Isang pakiramdam ng pag-asa. Ang unang linggo ni Yasi sa penthouse ni Harold ay parang isang panaginip na may kasamang malakas na iyak ng sanggol. Ang mundo niya, na dating sinlaki lang ng kariton at mga eskinita ng barangay amihan, ay biglang lumawak at naging isang kwartong may tanawin ng buong syudad.
Ang dating amoy ng basura ay napalitan ng amoy ng baby powder at mamahaling air freshener. Ang dating ingay ng mga nag-iinuman sa kanto ay napalitan ng paulit-ulit na tunog ng baby rattle at mga lulabi mula sa YouTube. Si Baby C, sa kabila ng kanyang malaanghel na itsura kapag tulog, ay isang tunay na ikpalaban pagsapit ng umaga. May sarili siyang isip sa edad na ilang buwan pa lang. Ayaw niya ng gatas kung hindi tamang-tama ang temperatura. Iiyak siya ng malakas kapag hindi pamilyar ang mukhang makikita niya. At higit sa lahat, gusto niyang laging may kausap. Ayan na, anong problema na naman ng prinsipe natin? Malambing na sabi ni Yasi isang hapon habang karga-karga ang umiiyak na si Ki. Sinubukan na niya itong pakainin, palitan ng diaper, at patulugin, pero wala pa ring epekto. Naglalakad-lakad siya sa malawak na sala, tinatapik-tapik ang likod ng bata. Gusto mo ba ng kanta? Sige, kakantahan ka ni Ate Yasi, ha? Sinimulan niyang kantahin ang isang lumang kundiman na itinuro sa kanya ng kanyang lola. Sa gitna ng dilim, ako'y naririto. Sa simula, patuloy pa rin sa pag-iyak si Ki. Pero habang tumatagal, ang kanyang mga hikbi ay unti-unting humina, napalitan ng maliliit na ungol, hanggang sa ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit at ang kanyang maliit na katawan ay bumigat sa mga braso ni Yasi. Napangiti si Yasi. Isang tagumpay. Dahan-dahan niya itong inihiga sa kuna, at sa unang pagkakataon sa loob ng isang oras, bumalik ang katahimikan sa penthouse. Naupo siya sa sahig sa tabi ng kuna, pinagmamasdan ang payapang mukha ng sanggol. Sa mga sandaling ganito, nakakalimutan niya ang lahat, ang pagod, ang pangungulila sa ina, ang katotohanang isa lang siyang empleyado sa lugar na iyon. Ang tanging nararamdaman niya ay ang purong pagmamahal para sa batang ito na biglang naging sentro ng kanyang mundo. Maya-maya, umilaw ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Harold. Harold how is he? Otomatikong napangiti si Yasi. Naging parte na ito ng kanilang araw-araw na routine. Si Harold, kahit gaano kaabala sa Villacorte Ventures, ay laging naglalaan ng oras para kumustahin si Ki. Sa simula, puro formal na tanong lang, did he drink his milk? What time did he sleep? Is everything okay? Pero habang tumatagal, ang kanilang pag-uusap ay unti-unting nagbabago. Yasige, okay na po, sir. Tulog na ang prinsipe. Medyo nag-concert lang po kanina, pero napagod din. Mabilis ang reply nito, na parang inaabangan talaga ang sagot niya. Harold concert. Haha. What did you do? Nag-type si Yasi, medyo nahihiya. Yasi kinantahan ko lang po. Mukhang effective naman po. Ang simpleng smiley face na iyon ay pinag-isipan niya ng mabuti bago isend. Baka isipin nito ay nagiging masyado siyang komportable. Ngunit ang reply ni Harold ang mas ikinagulat niya. Harold see. So you're the singer now too. What else can you do, Yuma Sandoval? You're full of surprises. Namula ang pisngi ni Yasi. Hindi siya sanay sa papuri, lalo na mula dito. Hindi niya alam kung anong isasagot. Ang Sandoval ay parang isang formal na pader sa pagitan nila, pero ang mga salitang kasunod nito ay tila unti-unting gumigiba sa pader na iyon. Habang lumilipas ang mga araw, ang kanilang mga pag-uusap sa chat ay lalong humahaba. Minsan, hating gabi na, kapag gising pa si Yasi para magtimpla ng gatas, bigla na lang itong magmemensahe. Harold still awake? Yasi opo, sir. Oras na po ng gatas ni Guy. Harold I'm on the way home from a late meeting. I'm tired. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam si Yasi ng awa. Nakikita niya sa mga larawan sa opisina nito sa loob ng penthouse, laging seryoso, laging formal, laging maihawak na dokumento. Pero sa chat, para itong ibang tao. Isang taong pagod. Yasi mag-ingat po kayo sa pag-drive, sir. Ipagtitimpla ko na rin po kayo ng kape pagdating nyo. May ilang minutong katahimikan bago ito nag-reply. Harold thank you, Yasi. And please, stop calling me sir. Harold is fine. Ang gabing iyon, hindi mapakali si Yasi. Harold. Ang pangalan niya ay parang musika sa kanyang pandinig. Paulit-ulit niya itong binasa sa chat.
Sa tuwing nag-aalaga siya kay Sil kinabukasan, ang mga mensahe nito ay bumabalik sa kanyang isipan. Isang gabi, habang mahimbing na ang tulog ni Kie, nag-send si Harold ng isang litrato. Isa itong screenshot ng isang maikling tula. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. But for Emma little Kie, it's true. The brightest star will always be you. Harold I tried writing the poem for him. Cheesy, I know. Napahawak si Yasi sa kanyang dibdib. Isang sisi ng isang malaking kumpanya, nagsusulat ng tula para sa isang sanggol. Ang imahe ni Harold sa isip niya ay lalong lumambot. Ang seryosong lalaki sa ilalim ng ulan ay nagiging isang amang o isang tiyuhin na handang magmukhang katawa-tawa para lang sa batang mahal niya. Yasite, ang ganda po, Sir Harold. Siguradong matutuwa po si Kie pag binasa niyo po iyan sa kanya. Harold Will. Thanks to you, I'm learning. Yaside, ako rin po, marami po akong natututunan. Harold like what? Nag-isip si Yasi. Yasi na kahit gaano po kabisi ang isang tao, kung importante po sa kanya ang isang bagay, gagawa at gagawa po siya ng paraan. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang hugot na iyon, pero iyon ang totoo. Sa kabila ng pagiging abala nito, nararamdaman niyang nandoon ito. Para kay Sisi. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, pakiramdam niya, nandoon din ito para sa kanya. Ang dating pag-aalangan ay unti-unting napapalitan ng kilig. Bawat tunog ng kanyang cellphone ay nagpapatibok ng mabilis sa kanyang puso. Bago matulog, binabalikan niya ang kanilang mga pag-uusap, napapangiti mag-isa sa dilim. Para siyang isang high school student na mailihim na crush. Ngunit sa tuwing napapatingin siya sa salamin, nakikita niya ang katotohanan. Si Yasi Sandoval ang dalagang basurera. Anong karapatan niyang umasa? Anong karapatan niyang kiligin sa isang taong tulad ni Harold Villacorte? Langit ito at lupa lang siya. Ang trabaho niya ay alagaan si Kie at iyon lang. Yaya ka lang, Yasi. Huwag kang assuming, saway niya sa sarili isang gabi, habang pinipilit na burahin ang ngiti sa kanyang labi matapos makatanggap ng simpleng good night, sleep well, mula kay Harold. Kailangan niyang pigilan ang nararamdaman. Kailangan niyang ilagay sa lugar ang sarili. Isang Biyernes ng hapon, habang pinapatulog niya si Kie sa sala, binuksan niya ang malaking telebisyon para magkaroon ng kaunting ingay. Isang showbiz talk show ang palabas. Hindi siya interesado, pero hinayaan na lang niya ito. And for our hottest scoop of the day, masiglang anunsyo ng host. Guess who's back in the country? Fresh from her international modeling stints in Paris and Milan, she's none other than the beautiful and glamorous Bianca Salvador. Lumitaw sa screen ang larawan ng isang napakagandang babae. Mestiza, matangkad, may perpektong ngiti at mga matang nang aakit. Ang klase ng babaeng nakikita lang ni Yasi sa mga billboard sa EDSA. And speaking of Bianca, patuloy ng host, marami ang nagtatanong, ano na nga ba ang status nila ng kanyang very eligible ex-boyfriend, ang business tycoon na si Harold Villacorte. Nagkabalikan na nga ba sila? Biglang naniga si Yasi sa kanyang kinaupuan. Ang pangalan, Harold Villacorte. Ipinakita sa screen ang isang video clip ng pagdating ni Bianca sa airport. Sinalubong siya ng mga reporter. Nakangiti ito, kumakaway sa lahat. Bianca. Bianca. Is it true that you're back for good? Tanong ng isang reporter. Tumawa si Bianca, isang tawang matamis pero may pahiwatig ng kayabangan. Let's just say I'm back to reclaim what is rightfully mine. Are you referring to your career, or to Villacorte? Diretsong tanong ng isa pa. Hindi direktang sumagot si Bianca. Ngumiti lang ito nang makahulugan sa kamera, isang ngiting puno ng kumpiyansa. Harold and I have a very special connection. It's connection that never really ended. And of course there's our baby C. A mother always comes back for her child. Ang huling mga salita ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong penthouse. Ina ni baby T. Napahigpit ang hawak ni Yasi sa kumot ng sanggol na mahimbing na natutulog sa kanyang mga braso. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang puso niyang kanina lang ay lumulundag sa kilig ay biglang tila piniga at tinusok ng libu-libong karayom.
Ang babae sa Jihi, maganda, mayaman, matagumpay. Ang ina ni Jihi. Ang babaeng bahagi ng buhay ni Harold. At siya. Sino nga ba siya? Ang yaya. Ang tagapag-alaga. Ang tagakanta ng kundiman. Sa isang iglap, ang munting paraisong binuo niya sa loob ng penthouse, na itinayo mula sa mga simpleng chat at matatamis na emoji, ay nagsimulang gumuho. Isang anino ang biglang bumalot sa kanyang munting mundo, isang aninong may pangalan. Bianca. Ang balita tungkol kay Bianca Salvador ay parang isang malamig na hangin na biglang pumasok at nanuot sa bawat sulok ng penthouse. Ang dating magaan na palitan ng ngiti at mga biruan sa pagitan ni Yasi at Harold ay napalitan ng isang hindi komportableng katahimikan. Bumalik si Yasi sa pagiging formal, sa pagtawag ng kisser, at sa paglalagay ng isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Sir, nakainom na po ng gatas si Kihe. Ulat niya isang umaga, ang mga mata ay nakatuon lang sa sanggol at hindi kay Harold na nagkakape sa dining table. Napansin ni Harold ang pagbabago. Ang dating masayahing Yasi na nagkukwento tungkol sa mga kalokohan ni Kie ay naging isang anino na lang na gumagalaw sa bahay, ginagawa ang mga tungkulin niya ng walang imik. Yasi, tawag niya. May problema ba? Umiling lang si Yasi, hindi tumitingin. Wala po, sir. Ayos lang po ang lahat. Pero hindi ayos. Gabi-gabi, ang imahe ng magandang mukha ni Bianca sa telebisyon ay bumabalik sa kanyang isipan. A mother always comes back for her child. Ang mga salitang iyon ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema, pinapatay ang anumang munting pag-asa na nagsimulang tumubo sa puso niya. Yaya lang siya. Iyon ang katotohanan. Makalipas ang ilang araw, habang papalapit ang unang kaarawan ni Guy, nilapitan siya ni Harold. Next week is Steve's first birthday, sabi nito, may bakas ng sigla sa boses na pilit na binubuhay ang namatay na saya sa pagitan nila. I was thinking imbes na magparty tayo dito na maingay, bakit hindi tayo pumunta sa isang lugar na tahimik? Para makapag-relax tayong tatlo. Nag-angat ng tingin si Yasi. Saan po, sir? May isang maliit na isla malapit sa Batangas. Isla Santa Paz. Pribado, tahimik. Perfect para kay Cie. He can feel the sand, the sea for the first time. Ang ideya ay kaakit-akit. Isang isla. Siya, si Harold, at si Kie. Parang isang pamilya. Ngunit ang salitang pamilya ay nagdulot ng kirot sa kanyang puso. Ang totoong pamilya ni Kie ay malapit ng mabuo at wala siya sa larawang iyon. Sir, kayo na lang po ni Kie. Baka po kailangan nyo ng private time pagtanggi niya. No, mabilis na sagot ni Harold, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, tiningnan siya nito ng diretso sa mata. I need you there. He needs you there. Please, Yasi. For AJ. Ang paggamit nito ng pangalan niya at ang pakiusap para kay Ki, ang siyang nagpatunaw sa kanyang pagtanggi. Paano siya hindi kumpara sa batang napamahal na sa kanya? Sige po, mahina niyang sagot. Ang Isla Santa Paz ay isang piraso ng paraiso. Puting buhangin na kasing pino ng asukal, tubig na kasing linaw ng kristal, at mga puno ng nyog na sumasayaw sa ihip ng hangin. Tumuloy sila sa isang maliit na kubo na nakaharap sa dagat, sapat lang para sa kanila. Malayo sa gulo ng syudad, malayo sa anino ni Bianca. Sa unang araw, unti-unting bumalik ang dating sila. Naglatag sila ng banig sa buhanginan at nagkaroon ng simpleng picnic. Si Yasi ang naghanda ng pagkain, adobong manok at kanin, mga paborito ni Harold na nalaman niya sa mga nakaraang linggo. Si Harold naman, na laging seryoso at naka-corporate attire, ay nakasuot lang ngayon ng board shorts at puting sando. Wow, ang sarap nito, sabi ni Harold matapos ang unang subo sa adobo. Saan mo natutunang magluto ng ganito? Napangiti si Yasi, isang tunay na ngiti na ngayon lang ulit lumabas. Sa nanay ko po. Specialty po niya iyan. Buong hapon, para silang isang tunay na pamilya. Tinuruan ni Yasi si Kie kung paano damhin ang buhangin sa kanyang maliliit na paa na sinuklian ng malalakas na tawa mula sa sanggol. Kumuha naman ng napakaraming litrato si Harold, bawat ngiti, bawat tawa, bawat sandali ay maingat niyang kinukunan. Sa mga oras na iyon, nawala ang nawala ang yaya. Ang naroon lang ay si Harold, si Yasi, at si Ki.
Kinabukasan, habang naglalakad sila sa dalampasigan, may isang batang lokal na nag-aalok ng sariwang buko. Lumapit ito kay Yasi. Ate ganda, bili na po kayo ng buko. Bagong pitas lang po, sabi ng bata. Bumili si Yasi at habang binubuksan ng isa pang lalaki, isang binatang mangingisda na nagngangalang Leo, ang niyog gamit ang itak, hindi sinasadyang natapunan ng kaunting sabaw ang damit ni Yasi. Ay, pasensya na po, maam, mabilis na sabi ni Leo at kumuha ng panyo mula sa kanyang bulsa para sana punasan ang damit ni Yasi. Bago pa man makalapit si Leo, isang kamay na ang humarang dito. Si Harold. Salamat, kami na ang bahala, sabi ni Harold, ang boses ay kalmado pero may diin. Kinuha niya ang buko mula kay Leo at iniabot kay Yasi ang sarili niyang panyo. Ang mga mata niya, nang tumingin siya kay Leo, ay may kakaibang talim. Naramdaman ni Yasi ang biglang pagbabago sa hangin. Ang masayang aura ay napalitan ng tensyon. Nakita niya ang pagsiselo sa mga mata ni Harold. Isang emosyong hindi niya inaasahan, ngunit nagpadala ng kakaibang kilig at kaba sa kanyang dibdib. Nagsiselos ba siya? Para sa kanya. Nang gabing iyon, matapos nilang ipagdiwang ang kaarawan ni Gie sa pamamagitan ng isang maliit na cake at isang kandila, at matapos nilang patulugin ang pagod ngunit masayang sanggol, naiwan silang dalawa ni Harold sa labas ng kubo. May maliit na bonfire na sinindihan ang mga staff ng resort, at ang tunog lang ng alon at ng nag-aalab na kahoy ang maririnig. Pasensya na kanina, basag ni Harold sa katahimikan. I was out of line. Okay lang po, sagot ni Yasi, nakatingin sa apoy. Hindi, sabi ni Harold, at lumapit ito para umupo sa tabi niya. Hindi okay. Yasi, nitong mga nakaraang linggo. I've never been this happy. Itong biyahe na to masaya ako pagkasama ko kayo. Tumingin siya kay Yasi. Ang apoy ay sumasayaw sa kanyang mga mata, nagbibigay liwanag sa kanyang mukha. Wala na ang sifi ng Villacorte Ventures. Ang nasa harap niya ay si Harold lang, isang lalaking tila pagod na sa pagkukunwari, isang lalaking nagpapakita ng kanyang kahinaan. Masaya rin po ako, Harold, halos pabulong na pag-amin ni Yasi, sa wakas ay tinawag na ulit ito sa pangalan. May isang hibla ng buhok na naligaw sa mukha ni Yasi, dala ng ihip ng hangin. Itinaas ni Harold ang kanyang kamay, dahan-dahan, na parang nag-aalangan. Marahan niyang inalis ang buhok at inipit sa likod ng tenga ni Yasi. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa pisngi nito. Mainit. Magaspang, ngunit malambot. Huminto ang mundo ni Yasi. Ang paghinga niya ay tila nanakaw. Ang mga mata nila ay nagtagpo, nag-usap sa isang lengguwaheng hindi na kailangan ng mga salita. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong pagkalito, pag-aasam, at takot na nararamdaman niya. Dahan-dahan, lumapit ang mukha ni Harold sa kanya. Hindi ito biglaan. Hindi ito pilit. Para itong isang alon na dahan-dahang gumulong papunta sa dalampasigan, hindi mapigilan. At pagkatapos, naglapat ang kanilang mga labi. Malambot. Mainit. Isang halik na puno ng lahat ng hindi nila masabi. Isang halik na sagot sa lahat ng kanyang mga tanong. Isang halik na nagsasabing totoo ang lahat ng kilig, na totoo ang koneksyon nila. Sa sandaling iyon, binuo ng halik na iyon ang kanyang durog na puso. Totoo ba to? Tanong niya sa sarili, habang ang mga luha ng saya ay nagbabadyang tumulo. Ngunit bago pa man lumalim ang halik, bago pa man niya maisuko ang sarili sa sandaling iyon, isang malamig at matalas na boses ang pumunit sa kanilang paraiso. Well, isn't this sweet? Sabay silang napahiwalay ni Harold, gulat na napatingin sa direksyon ng boses. Doon, nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay si Bianca Salvador. Nakasuot ng puting dress na umaalon sa hangin, perpekto ang makeup, at may suot na designer sunglasses kahit gabi. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang ngiting mapang-asar, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Nagkakamali yata ako ng timing, sabi ni Bianca, dahan-dahang naglalakad palapit, ang bawat hakbang ay tila isang paghatol. Or maybe, I came at the perfect time. Tumingin siya kay Yasi, mula ulo hanggang paa, na maihalong pandidiri. So, ito pala ang pinagkakaabalahan mo, Harold. Isang yaya? Akala ko ba dinala mo dito ang anak natin para mag-celebrate? Hindi para makipaglampungan sa katulong. Bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Yasi.
Nanigas siya sa kinaupuan, hindi makagalaw. Ang init ng halik ay biglang napalitan ng nagielong kahihiyan. Tumingin siya kay Harold, nagmamakaawa, naghihintay na ipagtanggol siya. Nasabihin man lang na hindi siya katulong. Nasabihin man lang na itigil na ni Bianca ang panlalait. Pero si Harold ay nakatayo lang doon. Tulala. Nakatingin kay Bianca na parang nakakita ng multo. Walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa sa lahat ng masasakit na salita ni Bianca. Know your place, girl, muling sabi ni Bianca, ang tingin ay bumalik kay Yasi. Huwag mong isipin na dahil pinayagan kanyang alagaan ang bata at hinalikan kanya sa isang iglap ng kahinaan, ay may lugar ka na sa mundo niya. Isang basurera na pinulot lang sa kalye. Hanggang dyan ka na lang. Tumulo na ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Yasi. Hindi dahil sa mga salita ni Bianca, kundi dahil sa nakakabinging katahimikan ni Harold. Ang lalaking humalik sa kanya ilang segundo lang ang nakalipas ay siya ring lalaking hinayaan siyang yurakan ngayon. Ang paraiso ay naging impyerno. Mabilis siyang tumayo, hindi na makayanan ang sakit. Tumakbo siya. Palayo sa apoy, palayo kay Bianca, palayo kay Harold. Palayo sa halik na hindi dapat nangyari. Habang tumatakbo siya pabalik sa kubo, narinig niya ang boses ni Harold na sumigaw ng pangalan niya. Yasi! Pero huli na ang lahat. Ang tiwalang sinimulan niyang ibigay ay dinurog ng pira-piraso. Luhaan siyang pumasok sa kubo, kinuha ang kanyang munting bag, at walang lingon likod na lumabas, naghanap ng unang bangkang makaalis sa islang iyon. Ang huling imahe na naiwan sa kanyang isipan ay si Harold, nakatayo sa dalampasigan, hindi makagalaw, habang si Bianca ay nakangisi sa tabi nito. Isang perpektong larawan ng pagkatalo. Ang pagbabalik ni Yasi sa barangay Amihan ay parang paggising mula sa isang magandang panaginip diretso sa isang malupit na bangungot. Ang amoy ng dagat ay napalitan ng pamilyar na amoy ng estero at alikabok. Ang malambot na buhangin ay napalitan ng bako-bakong kalsada na puno ng putik. Ang katahimikan ng isla ay napalitan ng sigawan ng mga bata, ng malakas na tugtog mula sa kapitbahay, at ng ugong ng mga tricycle na dumaraan. Bumalik siya sa dati. Sa pagtutulak ng kariton, sa paghalungkat ng basura, sa pagbibilang ng bariyang kikitain sa maghapon. Pilit niyang ibinaon ang sarili sa trabaho, sa pagod, sa pawis, umaasang sa paglubog ng araw ay kasama nitong lulubog ang alaala ng isla, ang alaala ng isang halik, at ang alaala ng isang nakakabinging katahimikan. Ang luma niyang cellphone ay walang tigil sa pag-ring at pag-vibrate. Hindi rehistradong numero, pero alam niya kung sino iyon. Si Harold. Ang mga text message ay sunod-sunod. Yasi, please. Let me explain. It's not what you think. Where are you? Answered missed call. I'm sorry. Hindi niya sinasagot. Hindi niya binubuksan. Hinahayaan lang niyang umilaw ang screen, isang paalala ng sakit na dulot ng bawat letra. Ano pa ang kailangang ipaliwanag? Malinaw pa sa sikat ng araw ang lahat. Nakita niya. Narinig niya. Naramdaman niya. Ang panlalait ni Bianca ay masakit. Pero ang mas masakit ay ang katahimikan ni Harold. Ang kanyang pananahimik ang siyang tunay na pumatay sa puso niya. Iyon ang nagsabi sa kanyang wala siyang halaga. Na sa huli, isa lang siyang yaya. Isang katulong. Isang basurerang pinulot lang. Anak, kumain ka na, sabi ni Aling Elena isang gabi, habang nakatitig lang si Yasi sa kanyang plato ng kanin at isda. Ilang araw ka ng ganyan. Para kang patay na naglalakad. Ano ba talagang nangyari doon? Hindi makatingin si Yasi sa ina. Nahihiya siya. Nahihiya siyang umamin na umasa siya. Na naniwala siya. Na nahulog siya. Wala po, Nay. Pagod lang po pagsisinungaling niya. Isang araw, habang pauwi siya galing sa pagangalakal, laking gulat niya nang makita ang isang pamilyar na itim na SUV na nakaparada sa tapat ng kanilang eskinita. Imposible itong makapasok sa makitid nilang daan, kaya't ang driver ay naghihintay lang sa kanto. At nakatayo sa labas nito, sa gitna ng usyoso at nagbubulungang mga kapitbahay, ay si Harold Villacorte. Naka-long sleeve polo ito na nakatupi hanggang siko at slacks. Ang mamahalin niyang sapatos ay may bahid na ng putik. Pawisan ang kanyang noo.
Litong-lito siyang tumitingin sa paligid, hinahanap ang bahay na hindi niya alam kung saan. Agad na nagtago si Yasi sa likod ng isang pader. Ang puso niya ay kumabog ng sobrang lakas, isang halo ng gulat, galit at isang traidor na pananabik. Anong ginagawa niya dito? Nakita niyang nilapitan ni Aling Nena, ang may-ari ng sari-sari store, si Harold. Sir, sino po ang hinahanap niyo? Bago lang po kayo dito, no? I'm looking for Yasi Sandoval, sagot ni Harold. Ang boses ay formal ngunit maihalong pagmamadali. Dito raw po siya nakatira. Ah, si Yasi, sabi ni Aling Nena, na may kasamang makahulugang tingin sa mga kasama niyang tsismosa. Yung anak ni Aling Elena. Dito nga yan. Bakit po? Ano po kaano-ano po kayo niya? Hindi sumagot si Harold. Naglakad ito papasok sa eskinita, sumusunod sa turo ng mga tao. Nagpanik si Yasi. Tumakbo siya papasok sa kanilang bahay. Nay! Nay, humihingal niyang tawag. Huwag po kayong magpapapasok ng kahit sino. Huwag niyo pong sasabihing nandito ako. Sakto namang may kumatok sa kanilang pinto. Napatingin si Aling Elena sa kanya, naguguluhan bago lumapit sa pinto. Sinilip nito ang maliit na butas. Sino yan? Tanong ng kanyang ina. Magandang hapon po. Si Harold Villacorte po ito. Gusto ko lang po sanang makausap si Yasi. Narinig ni Yasi ang boses nito. Malapit lang. Nasa labas lang ng manipis nilang pinto. Napatakik siya ng bibig para pigilan ang sariling humikbi. Humarap si Aling Elena sa pinto, hindi ito binubuksan. Wala siya rito. Pero sabi po ng mga kapitbahay niyo, kararating niya lang daw po. Nagkakamali sila, matigas na sagot ni Aling Elena. Ang boses niya ay may bigat ng isang inang nagpoprotekta sa kanyang supling. Umalis siya. Pumunta sa probinsya. Matagal bago bumalik. Aling Elena, pakiusap po pagmamakaawa ni Harold. Kailangan ko lang siyang makausap. Kahit saglit lang. Umalis ka na, iho, sabi ni Aling Elena, ang boses ay hindi na galit kundi pagod. Kung ano man ang meron sa inyo, tapos na. Tigilan mo na ang anak ko. Hindi siya laruan na pwede mong basta-basta kunin at ibalik. Bumalik ka na sa mundo mo. Hindi ka nababagay dito. Ilang segundong katahimikan. Mula sa kanyang pinagtataguan, dinig ni Yasi ang malalim na pagbuntong hininga ni Harold. Pagkatapos ay ang mga yabag nitong dahan-dahang lumalayo. Nang masiguro niyang wala na ito, napaupo si Yasi sa sahig, at doon na bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan niya. Niyakap siya ng kanyang ina. Ang pagdating ni Harold sa barangay amihan ang naging mitsa ng apoy. Kumalat ang chismis na parang wildfire. Nakita niyo ba? Mayaman ang jowa ni Yasi. Nakakotse. Hindi jowa, day. Tatay daw yan nung batang inaalagaan niya. Nabuntis daw yan. Kaya pala biglang nagkapera. Kerida lang pala ang bagsak. Kawawa naman si Aling Elena, pinalaki ng maayos ang anak, sa mayamang may asawa lang pala papatol. Bawat labas ni Yasi ng bahay, ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanya, ang mga bulungang tumitigil kapag napapadaan siya, at ang mga ngising mapang-asa. Ang dating pakikitungo sa kanya ng mga kapitbahay ay napalitan ng panghuhusga. Ang dating simpleng si Yasi, ang masipag na mga ngalakal, ay naging tikabit ng mayaman. Ang social shaming ay mas masakit pa sa pisikal na pagod. Gabi-gabi, umiiyak siya. Ang kahihiyan ay hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa kanyang ina. Isang gabi, hindi na nakatiis si Aling Elena. Umupo ito sa tabi niya, ang mukha ay seryoso. Yasi, makinig ka sa akin, panimula nito. Alam kong masakit. Pero ito ang leksyon na kailangan mong matutunan. Ang mga taong tulad nila at ang mga taong tulad natin langis at tubig. Hindi pwedeng magsama. Hinawakan nito ang mga kamay niya. Anak, maganda kang bata. Mabait ka. Pero huwag kang aasa ng higit pa sa dapat. Huwag kang mangangarap ng mga bagay na hindi para sa atin. Pinulot ka lang niya sa isang tabi, binigyan ng trabaho. Hanggang doon lang yon. Utang na loob ang tawag doon, hindi pag-ibig. Masasaktan ka lang. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katotohanan. Marahil tama nga ito. Nagkamali siya. Umasa siya.
Tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Binalik niya sa bowl ang mga damit na binili ni Harold para sa kanya. Itinago niya ang cellphone sa ilalim ng unan. Nagpa siya siyang kalimutan na ang lahat. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng pagiging malupit. Isang gabi, habang naghahapunan sila, nagmamadaling pumasok si Maritz, ang isa sa mga masugid na tsismosa sa kanilang lugar, ay hawak na cellphone. Aling Elena. Yasi. Naku, tingnan niyo to. Bilis. Nagla-live sa social media yung amo ni Yasi. Otomatikong tumayo si Yasi. Pakiusap, Aling Maritz, ayoko pong makita. Naku, hindi. Kailangan mong makita to. Tungkol sa'yo ang pinag-uusapan, igiit nito. Walang nagawa si Yasi kundi tumingin. Sa maliit na screen ng cellphone, kitang-kita niya ang pamilyar na sala ng penthouse. Nandoon si Bianca, nakangiti ng matamis sa kamera, nakaupo sa tabi ni Harold. Si Harold naman ay hindi makatingin ng diretso sa lente, ang mukha ay pilit, tila may baril na nakatutok sa kanya. Hi everyone, bati ni Bianca. I know a lot of you have been asking what's the real score between me and Harold. There have been so many rumors, so we decided to go live to clear things up. Hinawakan ni Bianca ang braso ni Harold. Yes, we've had our issues in the past. We're not the perfect couple. But what's important is our family, especially our little angel, Yi. We are doing our best to fix what's broken for him. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, bawat salita ay pinag-isipan at puno ng kasinungalingan na nagmukhang katotohanan. Tumingin si Yasi sa comment section. Puno ito ng mga pusong emoji at mga mensaheng nagsasabing, bagay na bagay kayo, at #family's love. Pagkatapos ay dumating ang huling suntok. Isang netizen ang nagtanong sa live comments, so does this mean you two are officially back together? Binasa ito ni Bianca ng malakas at tumingin kay Harold na parang naghihintay ng senyas. Pagkatapos, umiti siya ng napakatamis sa kamera, ang ngiting tagumpay. Yes, guys. For everyone asking, huminga siya ng malalim para sa dagdag na drama. Harold and kami na ulit. Sa sandaling iyon, parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang kamera ay nag-focus sa mukha ni Harold. Nakita ni Yasi ang sakit, ang pag-aalinlangan, ang pagkatalo sa mga mata nito. Ngunit hindi ito nagsalita. Hindi ito tumutol. Nabitawan ni Yasi ang kutsarang hawak niya. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay kasabay ng tunog ng pagkadurog ng huling piraso ng kanyang puso. Ang lalaking humalik sa kanya sa ilalim ng liwanag ng buwan ay opisyal ng pag-aari ng iba. At ang tanong na bumabagabag sa kanya gabi-gabi ay sa wakas na sagot na. Sino siya sa buhay ni Harold? Wala. Isa lang siyang multo mula sa nakaraan. Isang pagkakamali na kailangan ng itama. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga araw para kay Yasi. Gumigising siya, nagtatrabaho, kumakain, natutulog. Isang robot na ginagawa lang ang kailangan para mabuhay. Ang puso niya ay manhid. Ang pag-iyak ay napalitan ng isang blankong pakiramdam. Ang tsismis sa kanilang lugar ay unti-unti ring namatay, napalitan ng mga bagong issue. Siya ay muling naging si Yasi, ang basurera. Ang maikling kabanata ng kanyang buhay bilang yaya sa isang penthouse ay tila isang kwentong hindi kailanman nangyari. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga lumang damit sa kanilang aparador, may kumatok sa kanilang pinto. Hindi ito si Harold. Isang babaeng pamilyar ang nakatayo sa labas, may bitbit na isang malaking kahon. Si Imeth Ana Reyes, ang sekretarya ni Harold. Good afternoon, Ginoong Sandoval, bati nito, ang boses ay profesional ngunit may bahid ng awa. Pinapadala po ito ni Sir Harold. Mga gamit po ni Baby C na naiwan ninyo. Sabi po niya, baka gusto ninyong itago bilang alaala. Tumango lang si Yasi at tinanggap ang kahon. Walang salita. Isinara niya ang pinto at inilapag ang kahon sa sahig. Alaala. Isang salitang lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Bakit pa? Para saktan pa lalo ang sarili niya? Ilang araw niyang hindi pinansin ang kahon. Nakatayo lang ito sa isang sulok, parang isang paalala ng mundong minsan niyang sinilipan. Ngunit isang gabi hindi na niya natiis. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga maliliit na damit ni Kie,
ang paborito nitong baby rattle na hugis bituin, at ang librong lagi niyang binabasa sa bata. Hinaplos niya ang bawat isa, at sa bawat haplos, isang alaala ang bumabalik, ang tawa ni Gie, ang amoy nito, ang bigat nito sa kanyang mga braso. Isang luhang hindi niya inaasahan ang pumatak sa kanyang pisngi. Sa ilalim ng mga damit, may isang maliit na baby book. Ang librong pinagsulatan niya ng timbang at haba ni Ki. Binuklat niya ito, at isang nakatuping papel ang nahulog mula sa loob. Isang opisyal na dokumento. Kinuha niya ito at binuksan. Certificate of Live Birth. Ang mga mata niya ay mabilis na hinanap ang mga pangalan. Name a child, Carlos James Salvador Villacorte. Name a father, Harold Villacorte. Napalunok siya. At pagkatapos, ang bahaging pinakakinatatakutan niyang makita. Name a mother, unknown. Napakurap si Yasi. Binasa niya ulit. At ulit. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Unknown. Hindi Bianca Salvador. Unknown. Paanong nangyari to? Kung si Bianca ang ina, bakit hindi ang pangalan nito ang nakasulat? Ang buong anunsyo nila sa social media, ang buong kwento ng pagiging pamilya nila, kasinungalingan ba ang lahat? Ang manhid niyang puso ay biglang napuno ng isang bagong emosyon, pagkalito. Isang malaking pagkalito. Makalipas ang 2 araw, habang nagwawalis siya sa labas, isang delivery rider ang huminto sa tapat ng kanilang bahay, ay hawak na isang maliit na brown envelope. Para po kay Ines Yasmin Sandoval, tanong ng rider. Nag-aalangan man ay tinanggap niya ito. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Pumasok siya sa loob at maingat na binuksan ang sobre. Sa loob, isang liham na sulat kamay sa isang papel na medyo luma na. Ang sulat ay nanginginig, sulat ng isang matanda, ngunit malinaw pa ring basahin. Hiya Yasmin. Hindi mo ako kilala. Ako si Lita, ang matagal ng kasambahay ng mga Villacorte. Ako ang nag-alaga kay Harold mula pagkabata. Patawarin mo ako sa panghihimasok, pero napanood ko ang anunsyo nila ni Bianca sa internet at dinudurog nito ang puso ko. May mga bagay na kailangan mong malaman. May katotohanang dapat lumabas para sa kapakanan ng isang batang walang kamuwang-muwang at para sa kaluluwa ng isang anghel na nasa langit na. Ang lahat ng ito ay hindi tungkol kay Bianca. Ito ay tungkol kay Clarice. Napahinto si Yasi. Clarice? Sino si Clarice? Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Si Clarice ang nakababatang kapatid ni Harold. Ang kaisa-isa niyang kapatid. Siya ang ilaw ng pamilya, ang paborito ng lahat. Ngunit nagmahal siya ng isang lalaking hindi katanggap-tanggap sa aming mga amo, isang simpleng pintor na walang yaman. Ipinagbawal nila ang kanilang pag-ibigan, ngunit hindi nila napigilan ang puso ng dalawa. Lihim na nagtanan si Clarice. At makalipas ang ilang buwan, nalaman naming nagdadalang tao siya. Galit na galit ang mga magulang ni Harold. Isang kahihiyan daw ito sa pangalan ng mga Villacorte. Ngunit si Harold, mahal na mahal niya ang kanyang kapatid. Lihim niya itong tinulungan. Siya ang naging sandalan ni Clarice sa panahong itinakwil siya ng sarili nilang mga magulang. Isang gabi, habang pauwi sina Clarice at ang kanyang kasintahan, na aksidente ang sinasakyan nila. Isang malagim na trahedya. Pareho silang hindi nakaligtas. Ngunit sa ospital, bago malagutan ng hininga si Clarice, naisilang niya ang isang malusog na sanggol na lalaki. Si Baby TJ. Hawak ni Harold ang kamay ng nag-aagaw buhay niyang kapatid. At doon, ipinangako niya, huwag kang mag-alala, Clarice. Aalagaan ko siya. Palalakihin ko siyang sarili kong anak. Poprotektahan ko siya. Pagkatapos ng libing, mas pinili ng mga Villacorte na itago ang katotohanan. Ang pride ng pamilya. Ayaw nilang malaman ng mundo na may anak sa labas ang kanilang unika hija. At doon pumasok si Bianca. Matagal na niyang gusto si Harold. Nakita niya ang pagkakataon. Pumayag siyang magpanggap na ina ni Gie, kapalit ng pera at ng tsansang makuha muli si Harold. Si Harold, naapiit sa pangako niya sa kapatid at sa pressure mula sa kanyang mga magulang, ay walang nagawa kundi pumayag sa plano. Hija, ang nakita mo sa isla, ang nakita mo sa social media, lahat iyon ay isang malaking cover-up. Isang palabas para pagtakpan ang isang masakit na katotohanan. Si Harold ay hindi masamang tao.
Isa siyang lalaking biktima rin ng mga pangyayari, isang kuya na pinanghahawakan lang ang isang sagradong pangako. Nabitawan ni Yasi ang sulat. Ang mga piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang lungkot sa mga mata ni Harold. Ang pagiging ama nito kay CA na higit pa sa ordinaryo. Ang kanyang biglaang katahimikan nang dumating si Bianca. Ang pilit niyang mukha sa live video. Hindi siya galit. Hindi siya nagsiselos. Siya ay nagkasala. Nagkasala dahil hinusgahan niya ang isang taong pasan-pasan pala ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang mga luha ay muling bumuhos sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para sa sarili niya. Para ito kay Harold. Para sa sakit na mag-isa niyang kinimkim. Para kay Clarice na hindi man lang niya nakilala. At para kay Siri, ang bunga ng isang pag-ibig na ipinaglaban hanggang kamatayan. Lahat ng ingay, lahat ng panlilinlang, lahat ng sakit na naramdaman niya ay bunga ng isang mas malalim at mas masakit na trahedya. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang unti-unting pagpatak ng ulan sa kanilang bubong na yero. Sa simula, ambon lang. Ngunit habang tumatagal, lalo itong lumalakas, kasabay ng hagulgol na hindi na niya mapigilan. Isang pamilyar na eksena. Umuulan na naman. May kung anong impulsong nagtulak sa kanya. Kailangan niyang makausap si Harold. Kailangan niyang sabihin sa kanyang naiintindihan na niya. Ngunit bago pa siya makakilos, narinig niya ang isang pamilyar na ugong ng makina sa labas. At pagkatapos ang mga bulungan ng mga kapitbahay. Sumilik siya sa bintana. At nandoon siya. Nakatayo sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, walang payong. Basang-basa. Ang mamahalin niyang damit ay lapat na sa kanyang katawan. Ang buhok niya ay tumutulo. Nakatingin siya ng diretsyo sa kanilang bahay, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Mukha siyang isang taong isinuko na ang lahat. Sa pagkakataong ito, hindi na nagtago si Yasi. Hindi na siya tumakbo. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanilang pinto at lumabas. Hindi niya alintana ang ulan na bumabasa sa kanya. Naglakad siya palapit dito, hanggang sa ilang hakbang na lang ang pagitan nila. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo, tulad noong unang araw. Sa ilalim ng ulan, Yasi nagsimulang magsalita si Harold, ang boses ay nanginginig sa lamig at sa emosyon. Patawarin mo ako. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi niya ito pinatapos. Yumuko si Yasi at dinakot ng kanyang dalawang kamay ang tubig ulan na naipon sa isang lubak sa kalsada. Walang pag-aalinlangan, ibinuhos niya ito sa mukha ni Harold. Gulat. Katahimikan. Para yan sa lahat ng sakit, sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pait. Para yan sa kahihiyan na dinanas ko. Para yan sa mga gabing hindi ako makatulog kaisip kung ano ang mali sa akin. Hindi kumilos si Harold. Hinayaan lang niyang tumulo ang tubig ulan at putik sa kanyang mukha, kasabay ng sarili niyang mga luha. Tinanggap niya ang lahat, na parang alam niyang kulang pa iyon sa kanyang kasalanan. Inaasahan niyang tatalikod na si Yasi, na iiwan na siya doon. Pero hindi siya umalis. Nakatayo lang si Yasi sa harap niya, basang-basa, umiiyak, nanginginig. Ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unting napapalitan ng isang malalim, nakakaunawang kalungkutan. Ang pader na itinayo niya sa pagitan nila ay sa wakas, gumuho na. Sa gitna ng malakas na ulan, sa harap ng nag-uusisang mga mata ng kanilang kapitbahay, isang tanong lang ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tanong na puno ng lahat ng sakit at lahat ng pag-asa. Bakit hindi mo sinabi? Ang conference room ng Villacorte Ventures ay malamig at tahimik. Nakaupo sa paligid ng mahabang mesa na gawa sa mahogany ang buong board of directors, mga lalaki at babaeng naka-power suit, mga mukhang seryoso na sanay magdesisyon ng kapalaran ng libu-libong empleyado at milyon-milyong piso. Sa gitna nila, nakaupo si Bianca Salvador, ang ET head, may ngiti sa labi na puno ng kumpiyansa. Nasa tabi niya si Guy Villacorte DC, ang patriarka ng pamilya, na may matigas na ekspresyon. As you can see in the projections, Bianca's EC campaign has been extremely effective in improving the company's public image, sabi ng isang board member. Tinutukoy ang mga graph na nasa malaking screen. Our stocks have seen a steady rise since the announcement. Ngumiti si Bianca. Ito ang kanyang tagumpay.
Family values are at the core of the Filipino market. Yith ay presenting a solid, united front. We are not just selling a brand, we are selling an ideal. Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Harold. Hindi siya nakasuit. Nakasuot lang siya ng simpleng itim na polo shirt at slacks. Ang buhok niya ay medyo basa pa. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga numero sa screen, kundi diretso kay Bianca. There's been a change of plans, anunsyo niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Harold, you're late, saway ng kanyang ama. We're in the middle of a meeting. I know, sagot ni Harold. And I'm here to end it along with all the lies. Tumingin siya sa buong board. I apologize to everyone in this room. You have been misled. Villacourt Ventures has been built on integrity, and lately, I have failed to uphold that. If a personal life has been used as a marketing tool, built on a foundation of deceit. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Harold, what are you talking about? This is not the time and place. This is the perfect time and place, putol ni Harold. Bianca, you are fired. Effective immediately. For gross misconduct and deliberate misrepresentation of this company and TV family. Napatayo si Bianca, hindi makapaniwala. You can't do that. Your father, T. My father does not run this company anymore. Matigas na sabi ni Harold. And I will not let thy sister's memory be used for your personal gain. I will not let thy nephew grow up in a world of lies. Nagkagulo ang board. Ang ama ni Harold ay namutla. Tumingin si Harold sa kanya. Dad, I love you. But can no longer honor promise that dishonors and thy sister's legacy. It's time to tell the truth. Sa harap ng buong board, ikinuwento ni Harold ang lahat. Ang tungkol kay Clarice, sa pag-ibig nito, sa trahedya, at sa pangako niya. Habang nagsasalita siya, ang bigat na pasan niya sa loob ng isang taon ay unti-unting nawawala. Pinalitan ito ng isang klase ng kalayaan. Pagkatapos ng meeting, hinarap niya ang media. Walang magarbong press conference. Isang simpleng live video lang sa kanyang personal account. Inamin niya ang lahat, buong katotohanan, walang labis, walang kulang. Inamin niya ang kanyang pagkakamali, ang kanyang kahinaan. At sa huli, humingi siya ng paumanhin sa isang tao. And lastly to Yasi. I'm sorry. I failed you. I was a coward. And I hope, one day, you can find it in your heart to forgive me. Ang video ay naging viral. Ang buong Pilipinas ay naging saksi sa pagbagsak ng isang kasinungalingan at sa pagsilang ng isang katotohanan. Kinabukasan, walang mamahaling kotse, walang bodyguard. Naglakad si Harold papasok sa eskinita ng barangay Amihan. Ang mga kapitbahay na dati mapanghusga ay nakatingin na ngayon sa kanya ng maihalong paghanga at respeto. Huminto siya sa tapat ng bahay ni Yasi. Si Aling Elena ang nagbukas ng pinto. Umiti ito sa kanya. Pumasok ka, iho. Naabutan niya si Yasi sa kanilang munting sala, nag-aayos ng mga boteng plastik. Nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata nila ay muling nagtagpo. Walang ulan sa pagitan nila ngayon. Tanging isang espasyong puno ng mga hindi nasabing salita. Lumapit si Harold. Hindi siya ang sisi. Hindi siya ang mayaman. Isa lang siyang lalaking pagod, sugatan, ngunit sa wakas ay malaya. Yasi, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Hindi ako prinsipe. Malayo sa perpekto. Nagkamali ako. Nadapa. Pero kung may isang bagay na tama sa lahat ng ginawa ko iyon ay ang araw na bumaba ako ng kotse para bigyan ka ng payo. Kasi kahit noon pa man, nakita ko na kung sino ka. Isang babaeng may puso na mas malaki pa sa lahat ng yaman ko. Huminga siya ng malalim. Wala akong maipapangakong palasyo o karwahe. Ang kaya ko lang i-offer ay ito. Itinuro niya ang kanyang sarili. Isang pagod na puso na natutong tumibok ulit dahil sa'yo. At isang maliit na pamilya na nangangailangan ng ilaw. Tumingin si Yasi sa kanya. Nakita niya ang lahat sa mga mata nito, ang pagsisisi, ang katapatan, ang takot na baka tanggihan siya. Nakita niya ang totoong Harold.
Hindi ako prinsesa, mahinang sagot ni Yasi, habang isang luha ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang pisngi. Isa lang akong basurera. Pero sa lahat ng basura sa mundo, ako ang pinili mo. Ngumiti siya. Isang ngiting abot-tenga. Paano ako hindi dyan? Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagitan nila. Niyakap siya ni Harold ng mahigpit, isang yakap na nagsasabing sa wakas, isang yakap na tahanan. Ilang buwan ang lumipas. Isang maaraw na hapon sa barangay Amihan, ang dating bakanting lot sa tabi ng basketball court ay puno na ng buhay at kulay. May isang bagong tayong gusali, maliit lang pero malinis, na may nakapintang malaking karatula, Amihan Daycare Center, ang bawat bata ay bituin. Sa labas, abala si Yasi at Harold. Pero hindi sila namimitas ng bote para ibenta. Ang mga boteng plastik na may iba't ibang kulay ay maingat nilang ginugupit at idinidikit sa pader, ginagawang isang makulay na mural ng mga bulaklak at paru-paro. Ito ang kanilang proyekto. Isang lugar para sa mga batang kasing hirap niya noon, isang lugar kung saan pwede silang matuto at mangarap. Isang maliit na bata, mga 2 taon na ngayon ang edad at medyo marunong ng maglakad, ang lumapit kay Yasi, may hawak na isang dilaw na takip ng bote. Si Chise! Tumingala ito kay Yasi, ang mga mata ay bilog at nagliliwanag. Itinuro niya ang bote, pagkatapos ay itinuro niya si Yasi. At sa unang pagkakataon, isang malinaw at matamis na salita ang lumabas sa kanyang mga labi. Mamay ni. Napatigil si Yasi. Napatigil si Harold. Tumingin sila sa isa't isa, ang kanilang mga mata ay parehong nangingilid sa luha. Lumuhod si Yasi para maging kapantay ni Gi. Hinaplos niya ang pisngi nito. Anong sabi mo, anak? Ngumiti si Chie ng malapad, ipinakita ang kanyang maliliit na ngipin. Muli mas malakas at mas malinaw. Mama! Niyakap ni Yasi ang bata ng mahigpit, ang puso niya ay umaapaw sa kaligayahang hindi niya akalaing posible. Siya, si Harold, at si Chie. Hindi isang perpektong pamilya na nabuo sa normal na paraan. Ngunit isang pamilyang binuo ng pangako, ng pagpapatawad, at ng isang pag-ibig na natagpuan sa pinaka-hindi inaasahang lugar. Habang yakap niya si Chie, tumingin siya kay Harold. Nakangiti ito, ang ngiting iyon na dati niyang nakikita lang sa panaginip, ang ngiting para lang sa kanya. Hindi niya kailangan ng palasyo. Hindi niya kailangan ng korona. Dahil dito, sa gitna ng mga boteng plastik at sa yakap ng kanyang munting pamilya, nahanap na niya ang kanyang kaharian. Ang kanyang di happily ever after. Sa lahat ng aking minamahal na mambabasa at tagapakinig. Kumusta kayo? Narating na natin ang dulo ng paglalakbay ni Yasi at Harold. Bago tayo tuluyang magpaalam sa kanilang kwento, nais ko munang maglaan ng ilang sandali upang magpasalamat at magbahagi ng ilang saloobin mula sa puso. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa oras, sa suporta, at sa bawat emosyon na ibinahagi ninyo habang sinusubaybayan ang bawat kabanata. Salamat sa pagsama ninyo sa kanila, mula sa maulang umaga sa barangay Amihan, sa mga gabing puno ng kilig at pag-aalinlangan sa penthouse, hanggang sa napakasakit na komprontasyon sa isla, at sa wakas, sa mainit na yakap ng pagpapatawad at pag-asa. Hindi ninyo sila iniwan at para doon, ako ay habang buhay na magpapasalamat. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, aminado ako, ito ay naging isang emosyonal na paglalakbay din para sa akin. May mga pagkakataong napapaluha ako para sa sakit na dinanas ni Yasi, at may mga sandaling naramdaman ko ang bigat ng mundong pasan-pasan ni Harold. Ang mga karakter na ito ay naging totoo sa akin, at ang tanging hangad ko ay mabigyan sila ng hustisya at ng katapusan na karapat-dapat sa kanilang ipinaglaban. Ang inspirasyon sa likod ng kanilang kwento ay ang mga simpleng kabutihan na madalas nating hindi napapansin sa araw-araw, isang pag-abot ng payong sa ilalim ng ulan, isang ngiti sa isang estranghero, isang pusong handang umunawa sa kabila ng lahat. Higit sa kilig at drama, umaasa akong may mga aral na manatili sa inyong mga puso. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman tumitingin sa yaman, sa estado sa buhay, o sa kung gaano karumi ang iyong mga kamay, ito ay tumitingin sa puso. Na ang bawat isa sa atin, gaano man kalaki ang ating mga pagkakamali, ay may karapatan sa pangalawang pagkakataon. Na ang pagpapatawad sa ating kapwa at lalo na sa ating sarili, ang siyang tunay na nagpapalaya.
At higit sa lahat, na ang pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo, kundi sa pagpiling mag-aruga, magprotekta, at manatili kahit gaano pa kahirap. At ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano ang inyong naramdaman? Aling eksena ang pinakatumatak sa inyo? Sino sa mga karakter ang hindi ninyo malilimutan? Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga sa akin. At kung ang kwento ni Yasi at Harold ay nakaantig sa inyong puso, inaanyayahan ko kayong ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay, upang mas marami pa tayong maabot at mabigyan ng inspirasyon. Muli, maraming salamat. Ang inyong suporta ang siyang nagbibigay buhay sa bawat salitang aking isinusulat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Nagmamahal at laging nagpapasalamat. Ang inyong manunulat.